Okay, so in this video, we're going to have a love reading with message from your person. So, ang core ng focus natin is kung may pakialam pa ba siya sa'yo, or may gusto pa ba siya sa'yo, babalik pa ba siya, or meron na kayang third party, ano nang meron. Okay, so sa reading na to, my loves, i-channel din natin yung messages ng person na to na hindi niya masabi-sabi sa'yo. Okay, let's see the situation first. Ano ba? Ano na ba yung mga, sabihin natin, sitwasyon, yung tunay na kalagayan ng relationship na to? Call, hearing from them. Okay, so dito may anxiety and worry, my loves. Meron din dito non-committal or independent. Okay, my loves. Parang ito yung nasasabi natin na more on energy ito ng person mo. Right now, my loves, one of you is nag-iintay ng call, ng balita tungkol sa kanya. Pwede din, my loves, yung person mo to. Pwede yung person mo yung naghihintay. Pwedeng ikaw, my loves. Pero dito, kung hindi man ikaw yung may anxiety, pwedeng siya. At iyon, yung pinakaunang dahilan kung bakit ayaw pa niya ng relationship. Look at the independent card or non-committal. So, kumbaga, hindi siya ready mag-commit. May mga pagsubok to na pinagdadaanan na hindi lang about love life, my loves. So, anxiety, napakalalim nun, my loves, hindi lang love and relationship. So, kung hindi ikaw siya, pero kung ikaw yung ready na makipagbalikan, pwedeng ito yung person mo na isa sa mga reason kung bakit ayaw pa niya na bumalik sa ngayon because of this worry. Pwede din, my loves, if you are the one na nag-iintay ng call, nag-iintay ng communication with this person, pwede, my loves, nagkukos na sa'yo to ng anxiety. Nagwo-worry ka na, too much worry because you are waiting for their calls, sabihin natin, parang dam. Pero, my loves, meron dito isa sa inyo na sa ngayon is nandun sa independent energy, na ayaw muna niyang mag-commit, na ayaw muna niyang may kasama. So, my loves, bakit? Isa sa mga nasagot ng tanong na to is worry. Worry nga. Let's see clarifiers from this. So, my loves, pwedeng siya din ito na ikaw, my loves, masasagot mo to kung ano yung dapat niyang ipag-worry. Eto nga, the Hero of Wands, my loves. My loves, marami nga siyang the Strength card. And okay, Ace of Swords. My loves, I hear meron dito, magkakaroon din ng mental clarity itong person mo, right now. They are foggy. Kumbaga, andun siya sa more on negative phase niya, my loves. So, ang kailangan niya talaga is strength. Kailangan to, or humuhugot pa siya ng lakas, my loves. But I see na, my loves, hindi lang love from other people ang kailangan niya, kundi gusto din itong person na to, nangangailangan din ng self-respect and self-love. My loves, kung ikaw may anxiety ka rin, pwedeng ikaw to, kailangan mo din to. Pero dito, my loves, courage ang kailangan ng taong to. Kung sino man sa inyo yung dumadanas ng anxiety na to. And they need
support system na mag-i-influence sa kanya para mas makahugot ng strength. But I hear, my loves, itong independent energy na to is magkakaroon din ng mga new insights, makakabangon din siya, my loves. And yun is favorable sa connection ninyo. Once na, kumbaga, nalagpasan na niya to. Okay? So, right now, magulo ang kanyang, sabihin natin, naguguluhan dito my loves. Kasi pumasok dito yung spiritual wisdom. Right now, iyon yung kailangan ng person mo or pwedeng ikaw. So, lumitaw dito yung Hierophant card, my loves. Ito is about the spiritual alignment, about the belief system, my loves, about your religious beliefs. So, it's all about the divine, my loves. So, dito, my loves, is yung call or yung connection ninyong dalawa is nakadepende pa rin talaga kay divine. Nakadepende pa rin talaga, my loves, kay spirits kung kailan. Pero isa sa mga makakalutas ng inyong connection or makakapag sabihin natin panumbalik, pwedeng ganun, my loves, kasi right now is still struggling. Meron ditong energy na struggling, my loves, at sa ngayon hindi niya sinat aside niya yung love life because of this worry. Pero my loves, I hear sa'yo, kung meron kang anxiety, my loves, dumaranas ka sa ganitong intense or deep worry ba tawag doon, pwede din, my loves, kailangan mo, my loves, ng strength. With the strength card, my loves, kailangan is nandun pa rin yung stillness. Huwag kang susuko or huwag mo susukuan yung person mo. Kasi meron dito, may Ace of Swords dito. Magkakaroon pa kayo ng communication. Actually, itong Ace of Swords, pag ibang meaning din ng card na to sa love is about pregnancy because of the swords. So, creativity, pregnancy, pwede din, kumbaga, new. May mga panibago, may breakthrough na darating doon sa inyong love connection. Pero right now, kailangan muna ng strength ng isa sa inyo. Let's see more clarifier. Okay, so meron ditong healing heart, healthy choices. My loves, right now, my loves, yung person mo, yun nga, andun yung independent energy, so choice nyo yun. And my loves, meron naman dito, andun pa rin yung falling in love. Sa future energy, nandun pa rin yung affection, andun pa rin yung unconditional love. My loves, look, kung titingnan nyo sa healthy choices, my loves, nandun, my loves, yung ito muna siya, yung indulgence niya sa, sabihin natin, yung sa pinili niyang landas right now. Nandun Self-love, double self-love, my loves. My loves, nababanggit ba niya yun? Andiyan self-care, double na yan. The strength, eto, and eto, my loves. Double self-love. My loves, kung iyon ay naset aside mo sa person mo, iyon ang gustong-gusto niya ngayon. And iyon is part ng kanyang healing. Freedom from the toxic relationship. So, dito, my loves, kung siya ang nagdulot ng toxic or pagka-toxic sa relationship niyo, my loves, pwedeng ito ay freedom na favorable sa'yo. Pero may lumitaw dito, right now, my loves, one of you needs to heal. Okay, one of you needs to heal because of the healing heart. So, ito yung main option ng person na to na gustong maging independent muna, ayaw muna ng commitment. Okay? But still, andun pa rin naman, sabi ko nga kanina, merong Ace of Swords na lumitaw dito and may Kisses na lumitaw dito. Meron giving and receiving affection. So, darating din naman sa point na mapafall in love din itong person na to. Titingnan natin, my loves, bago tayo magtungo doon or i-channel yung message from this person, tingnan muna natin, my loves, yung pinanggagalingan ng energy na to. Kasi
malinaw na parang meron talagang gustong pumalas right now because of their part of their self-love, because of their anxiety. Maaari, my loves, hindi ka nalaman dito yung mga goals niya. Kasi, pwede, my loves, na nagkaroon din ng, ito, yung freedom from toxic relationship, my loves. Kayong dalawa makakaalam nun, pero dito, gusto niya munang magpahinga from that kind of relationship. So, let's see more. Message from spirits about this love connection. Signs, my loves. My loves, dito connected to sa Hierophant natin. Watch out for the signs leading you to true love. My loves, para sa'yo, ano ba talaga yung true love? Cherish, my loves. Cherish your relationship. Meron ka bang regrets, my loves, sa relationship na to? Kasi, lumito dito cherish. And, my loves, look. Diba nabanggit ko dito kanina yung pregnancy? May marriage din dito na lumitaw. So, meron ditong signs. Signs, cherish, and marriage sa future energy, my loves. My loves, dito, I hear na talagang nakatapat siya dito sa healthy choices. Right now, hindi mo siya mapipilit kung ano ang gusto mo sa relationship because they are protecting their own energy away from other people because these are their choices, my loves. The self-respect and self-loves. Right now, my loves, gusto muna niyang magkaroon ng inner strength and power. I hear, my loves, pinapalakas muna niya ang kanyang loob, sarili. Pwede din, my loves, meron siyang, alam mo yun, nabigo siya sa isang goal niya in life. Pero, my loves, dito, may cherish relationship dito. If ever na tinatanong mo kung pinahalagahan ba ng person mo yung relationship niyo, yes, my loves. And I hear dito, my loves, pwede, my loves, yung connection nyo is kahit hindi kayo nag-uusap. Halimbawa sa kanta, bigla na lang may papasok na, alam niyo yung lyrics. My loves, I hear na yun na isa sa mga example ng signs from this person. I hear, my loves, dito, pwede din, my loves, pakinggan mong mabuti din. Kailangan mo din ng healing dito, my loves Pwedeng ikaw din yung tinutukoy dito from toxic relationship, my loves. Pwede, my loves, kung ikaw yung may mga traits na alam mo na magkukos ng pagiging toxic na relationship, my loves, I hear, you need to listen. Hindi basta pagmamahal. You need to listen sa signs. Kumbaga, tama pa ba ginagawa ko, my loves, or hindi kaya masyado lang akong possessive sa taong ito, kaya naiisip ko na sa akin siya. Dito, my loves, pwedeng si spirits ay may pinapakita din sa yung signs na kung nararapat ka ba sa person na to or nararapat ba yung person na to sa'yo. Okay? So, I hear, makinig sa mga signs, my loves. Kailangan mong maging deep din sa sarili mo para masabi mong true love ba talaga yung nararamdaman mo yan sa person mo. Okay. Let's see more love situation from this connection. Decision, wholeness, restart, my loves. Right now, my loves, I hear na both of you ay mayroong restart. I hear na both of you is kailangan na munang magsimula. Because, ganito na naman. The time thinking. So, ibig sabihin, kailangan talaga ng space, ng length, ng panahon para sa sarili because of their own healing caused by this.
So may loves dito Sige, iyanan natin kung may mga third party. But I hear, kung may third party, my loves, lilitaw at lilitaw yun Pero ang dami na nating clarification. Wala. Gusto lang talaga nitong mag-heal spiritually, mentally, physically, my loves. I hear the freedom, confirmation. 3 times na natin tong na-pull, my loves. Look. At eto, my loves, kung inopera mo to na inopera mo before ng marriage, hindi pa sila ready. And I hear, my loves, kung ito ay nasakal sa'yo, ngayon ang nararamdaman nila is freedom. Kung sila ay nasakal, my loves, nakulong, naitali. Kasi look yung image, my loves, kung gaano siya ka-free. Okay? So, my loves, dito, kailangan pa ng mahaba-habang time talaga. And dito, my loves, habang iniintay yung time na yun, kailangan ma-realize mo din, ito ba yung true love para sa akin? Nasa tamang direction ba ako? Hindi kaya ako yung naging red flag sa relationship namin? My loves, dito, you need to be whole again without this person. You need to heal, you need to start. May nag-decide na dito. They choose self-love and self-respect over this relationship. So, dapat mapagdesisyonan mo din. Kung hindi ka pa nakakapag-decide, you have to restart, my loves. Kasi, sa ngayon, wala pa. Kung balikan ang tinatanong mo, sa ngayon, wala pa. And right now, kailangan ma-enjoy, kailangan ma-earn or ma-experience mo na nila itong freedom na to. Hayaan mo muna silang mag-enjoy doon sa matagal na nilang hinangad or pwedeng sa kakulangan sa life nila. Ibigay mo muna kung ano talaga yung gusto niya or yung kanyang pangangailangan right now. Hindi man niya yan sinabi sa'yo because my loves, sa connection yun ng dalawa, mas favor sa'yo dahil ikaw may idea kung ano nangyayari sa inyong dalawa. Meron talaga may anxiety sa inyo. At pwede ito yung person mo na feeling niya hindi kayang gamutin ng relationship nyo. That's why pinili niya yung kanyang sarili over this relationship. Okay, let's see message from this person for clarification. My life is not as together as it seems. So my loves, wala kang idea sa mga nangyayari sa kanya. So ganyan yung mga may mga sabihin natin mental activities, may anxieties. Minsan hindi nila yan ino-open sa kanilang mga kapareha, sa kanilang family. You speak to me through music. Ayun na nga, na kanina yung in-example ko. Pwede may loves na wala man kayong communication pero may mga signs na halimbawa, bigla kang papasok sa isipan niya or makikipag-communicate yung kanilang higher self sa'yo. I bury myself in work to forget you. My loves, ito yung person mo pwede din my loves na isa sa mga pinangangambahan niya is about the career, about the stability. That's why pwede may loves na ipinrioritize niya ang kanyang career, ang kanyang trabaho, ang kanyang kung ano man na may kinalaman sa kanyang career goals over this relationship, over you. Pero may loves hindi mapagkakailan na nakikipag-communicate pa rin to sa'yo. Okay? Kumbaga yung higher self nila, yung pag sinabing higher self, yung soul nila is ayun, andun pa rin, nakikipag-communicate pa rin, lumilingon pa rin sa'yo. Pero yung kanilang isipan, body, is, kumbaga, tuloy pa rin sa buhay. Practically, mas pinili nila ang trabaho para makalimot or para makapag-move on ng mabilis. So, ganun din, my loves, ang kailangan mo. You have to decide, you have to respect yung choices nila right now. You have to be whole again. Para sa time na kailangan ng person na to or sabihin natin ready na yung person na to na bumalik is at least whole ka. Alam niyo yun? So let's see.
another message from this person. I want you. So, meron dito, my loves, kagaya ng sinabi natin, meron pa rin siyang pagtingin, lumilingan pa rin siya. I miss you. Okay? So, my loves, meron na siya talaga mga pinoproblema. At sabihin natin, i-give up niya ang relationship na yun dahil sa kanyang pag-overthink. I wish you could be together but it's complicated. My loves, I hear walang third party dito. Mahal ka pa rin ng person na to, pero meron siya mga goals in life na tinatanong niya ang sarili niya, bakit siya nasa ganyang life, bakit ganun yung takbo ng pamumuhay niya, my loves, na hindi niya sinasadyang madama yung relationship niyo. Pero sa pagmamahal, my loves, may feelings pa rin sa'yo, may pakialam pa rin sa'yo yung person na to, pero mas pinili niya yung freedom, mas pinili niya yung kanyang sarili, which is favorable dito sa kanyang kailangan i-workout yung anxiety na kanyang pinagdadaanan para mas mag-heal siya. Okay? Message, another message. Forgive and release, my loves. My loves, sa inyong dalawa, alam nyo kung sino ang kailangan mag-forgive, alam nyo kung sino ang kailangan mag-release. Put yourself first. Ayun na naman, my loves, pang-apat na to. Kung hindi ikaw yung person mo talaga to, na sa ngayon talaga, hindi akma yung inyong relationship. And ayan, confirmation for reconciliation. Darating din ang reconciliation, magkakaayos kayo, magkakaroon ulit kayo ng communication. Someone from your past is or will be returning to your life. Pero huwag mo siyang madaliin, my loves, because dito, spirits, siya din. Message from them din ito, put yourself first. So, loving yourself makes you more romantically attractive. Pwede, my loves, ikaw nga, you have to decide, you have to restart again, my loves. You have to forgive yourself, your person, or yung relationship na to, yung nangyari sa relationship na to. Final message from your person. Transparency. You see right through me. My loves, eto kumbaga dito, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Yung transparency, kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din ng person mo yun. Kung ano yung nararamdaman niya, naramdaman mo din yun. Kaya nga kailangan mo, my loves, na nasa dito, pag-isip, alam mo yun, yung mag-go deep ka, mag-dig deeper ka, my loves, meditate ba yun? Kailangan mo, my loves, palilinin or palawakin yung iyong understanding, kasi pwedeng hindi niya na iparamdam itong problem na kinaharap niya sa'yo, o hindi niya na ipakita yun, pero my loves, sa relationship ninyo, kung ano yung naramdaman mo, nararamdaman din niya. And I see, my loves, na talagang sinasadya din niya, sabihin natin, nilalabanan niya yung puso niya, yung nararamdaman niya, my loves. Alam mo yung to the point na dumadating siya din siya sa paglambot, sa pagbalik, pero meron kasi siya dito, my loves, gusto niya yung freedom na to right now. Gusto niya to. Gusto niya yung, sabihin natin, yung pagmamahal sa sarili. Gusto muna niya yun, my loves. Kahit na sometimes lumalambot siya at naaalala ka niya. So, I struggle sometimes to look you in the eyes or to look at you. Kumbaga, yun nga, kaya sinabi ko, minsan, parang lumalambot siya pag naaalala ka niya, my loves. Parang gusto niyang bumalik, ibalik yung dati. Pero, kumbaga, nilalabanan niya yun. Nilalabanan niya. Okay. So, in this relationship, my loves, right now,
let go of control issues. Isa to sa lessons na kailangan nyong malagpasan or ma-realize. Allow this situation unfold naturally. Free yourself. My loves, pang ilan na yung free yourself na yan. Right now, huwag yung ipilit. Okay? Kung sa tingin mo, may nakikita kang signs na gusto ka ng person mo, my loves, hayaan mo, i-confirm niya. Huwag mong ipilit, my loves. Kasi kailangan nyo talaga ng freedom. Message from Spirit about the self-connection. Trust, my loves. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things are they are. Okay? Romance, Cupid's arrow strikes. Mai-in-love ulit itong person na to. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan, ikaw din, my loves, kailangan matutunan ano ba talaga ang true love. So, pagmamahal sa sarili, lumitaw yan, my loves. And acceptance. So, for your big question, look for a sign, double confirmation, look for a sign. Ano ba yung sinasabi sa'yo ng mga baraha, ng cards natin? Every time nag-i-inquire ka, ano ba yung mga sinasabi sa'yo, my loves? I-absorb mo yun. 2 beses na, look for a sign. Tinanong mo, kailangan ko na bang i-give up? May lumitaw dito. It's a yes, my loves. Pero magkakabalikan ba kami? Meron din. It's a yes, but hindi sa ngayon. Free yourself. It's time to take back control of your life. And dito kailangan mong matutunan to let go the control issue. So dito allow this situation unfold naturally. Wag, kung ayaw, my loves, kahit tadhana or sabihin natin tadhana na yung mismong gumagawa ng paraan. So let go of control issue and again look for a sign. Okay? And that's all for your reading. Thank you so much and see you in my next one.